Mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Magandang hapon, magandang umaga sa angmang panig ng mundo, sa angmang bahagi ng Pilipinas. Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis. Sa oras na ito po ng ating talakayan, pupuntuhan natin at bibigyan ng paglilinaw itong dalawang bagay na nais nating mailahad sa ating mga mamamayan. Una, ang magandang proposal ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang muling pagbubuhay sa kanyang panukala, no? At ngayon ay formally ini-endorso na niya at inihahapag bilang isang Senate bill ang pagbabalik ng pagpataw ng kaparusahang kamatayan o death penalty, specific muna sa kasong plunder. At syempre, maraming magiging version yan sa iba pang mga heinous crime o mga karumal-dumal at mga kahindik-hindik na krimen. Pero napapanahon at maganda po ang layunin at timing nitong panukala sa Senado ni Senator Bato de la Rosa sa muling pagbabalik ng death penalty para po sa usapin ng mga krimen na dapat ang kaparusahan po ay maximum na kamatayan. Yan, pag-usapan po natin yan dito sa ating video analysis. Pag-usapan na rin po natin itong patuloy na pagkakabunyag ng mga questionably o nakakapagduda na mga naging transaksyon ni Martin Romualdez doon sa Estados Unidos. Dalawang transaksyon sa tatlo ang kanyang kinakasangkutan sa Amerika. Una, ito po ang kanyang pag-donate ng $2 million, no, sa University of Harvard sa Amerika, kung saan nabunyag na ito ay para pala gamitin sa kanyang pagbibigay ng pabor, undue favor, para makakuha ng academic favor and access para makapasok sa Harvard University ang kanyang anak na babae, no, doon sa Estados Unidos. $2 million. Ang tanong, saan ito nanggaling? Because that is equivalent to more than 110 million pesos. Ganon na ba kayaman si Martin Romualdez para mag-donate ng 110 million pesos? O ito ba ay nanggaling sa katas ng mga flood control projects na dinambong? Kailangan niya pong may paliwanag ito sapagkat bagamat siya ay kunwari ang nag-resign bilang Speaker of the House, ay siya pa rin po ang kinikilalang leader ng House of Representatives, no? Bagamat papit at dami nila ni Marcos itong si Congressman Boje D. Si Martin Romualdez po ay nananatiling congressman diyan sa House of Representatives, no? Representing ang isang distrito ng Leyte. At ang kanyang anak, asawa at pamilya niya, tatlo, nakaupo pa rin po sa party list na tingog party list na ito, no? Makapal talagang mukha, no? Ginamit na nila talaga na palabigasan at kanilang family business enterprise ang Kongreso at ang pundo ng bayan. So maliban po sa $2 million, hindi rin siya nagpapaliwanag dito sa kanyang involvement sa record po ng Delaware County Court sa Estados Unidos. 39 times na nabanggit ang pangalan niya na na-involve siya sa kaso ng bribery involving ang corporate conflict sa loob po ng isa sa pinakamalaking casino resort sa Asia, at ito ay located sa Manila, ang Okada Manila Casino and Resorts, kung saan nagkaroon ito ng internal conflict sa kanilang corporate affairs at nagkaroon ng mga kaso. At isa sa kaso na isinampa sa Delaware ay ang tungkol sa bribery o panunuhol at mga suhulan involving si Martin Romualdez bilang Speaker of the House, no, na kung saan sa mga narratives o mga salaysay na inihapag doon sa korte ay 39 times na na-mention ang pangalan niya. Hindi lang once, hindi lang twice, hindi lang 3 times, kundi 39 times. So, ibig sabihin, major player si Martin Romualdez dito sa bribery scandal involving the corporate conflict sa loob ng Okada
Okada Manila Resorts and Casino. Ngayon, hindi siya nagpapaliwanag tungkol dito at ito ay mga court records. At ang pangatlong iskandalo, itong mahigit 130 million pesos or mahigit 2.2 million dollars na kanyang property sa Massachusetts. It's a more than 2 hectare property, bahay at lupa, na ang value ay mga 2.2 million dollars sa market sa Estados Unidos. Ngayon, ang kanyang real property na ito ay biglang na i-transfer niya sa isang korporasyon na mukhang dami. Ito ang AMMY Corporation sa halagang $1 only. So sa halagang $1 only, na i-transfer ang property ito na tinatawag natin na the Massachusetts property ni Martin Tambaluslos sa Estados Unidos. So tatlo yun mula sa 2.2 million dollars or equivalent to 130 million pesos, naging $1 value under the receivership and property custody ng AMMY or AMY Corporation, na ang major corporate personality nito, fraternity brad niya sa Upsilon sa UP, itong si Attorney Casino na naka-base sa Estados Unidos. Hindi po ang komunistang terorista na si Teddy Casino. So, bagamat legal at pwedeng gawin yon, pero ang pagdududa at ang intensyon at motivation ay highly suspect. Di ba? Bakit mo itatransfer sa pangalan ng korporasyon ang isang mamahaling property, bahay at lupa na nagkakahalaga ng 130 million pesos na magiging 55 pesos na lang ang kanyang value at ang worth na nakuha mo, sapagkat ito ay under custody and receivership na ng isang korporasyon na lumalabas na mukhang si Martin Romualdez din ang gumawa nito bilang dami. Ang mga aktong ito o gawaing ito ay gawaing pang-sindikato. Ayun. Pero unahin muna natin itong panukala ni Senator Bato de la Rosa. Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, dito natin mapapatunayan kung sino ang haharang at sino ang magko-question sa validity, timing, practicality, and necessity ng panunumbalik muli ng bitay na hatol o bitay o kamatayan bilang death sentence as a maximum penalty sa plunder o malawakang pandarambong at pagnanakaw. At dapat i-redefine din po ang batas hinggil sa plunder, na kung saan kailangan mong magnakaw ng 50 million pesos and above na amount bago ka makonsider na makakasuhan ka sa kasong plunder. At therefore, mga kababayan, baka kailangang 1 million lang, pwede ka na mapapasok ka sa plunder, and 1 million pesos below na pagnanakaw, graft and corruption. Pwede. Ayun. So, ito po ang ating nais ma-emphasize sa ating pagkakaroon ngayon ng video analysis. Ang kawalan ng certainty of criminal conviction and punishment ay isa po sa major factors kung bakit malakas ang loob ng mga politiko na magnakaw at mangulimbat at mangurakot sa kaban ng bayan. Exactly what we have seen right now dito sa uri o sa style ng mga pagnanakaw. Mantakin mo umabot ng 1 trillion pesos po ang pagnanakaw sa kaban ng bayan na ginawa po at isinagawa sa ilalim ng administrasyon at pamunuan nila Marcos at Romualdez. Uulitin po ni Ka Eric, ang kawalan ng kasiguruhan na ikaw ay mananagot at mapaparusahan ka kahit man lamang reklusyon perpetua o equivalent to life imprisonment, hindi po nangyayari. Look what happened sa kaso ni Napoles, sa kaso ni Johnny Enrile at ng kanyang chief of staff na si Gigi Reyes, na acquit pa sila sa 15 counts of graft and corruption, no? At malamang sa iba pang mga kaso nila,
sa Sandigan Bayan due to technicality. Ang ibig ko pong sabihin, ang technicality, hindi naman po yan nakabatay sa katotohanan. Bagamat pwedeng totoo ang pagnanakaw at pangungurakot at pangungulimbat, subalit pagdating sa rules of evidence sa korte, kulang ang presentation, mahina ang case build-up, mahina ang testimonya, kung kaya hindi maaabot yung tinatawag na quantum of evidence na proof beyond reasonable doubt. So, ang epekto niyan, dahil hindi ma-establish ang tinatawag na guilt beyond the proof of reasonable doubt, ibig sabihin, iti-technical ng judge o ng korte, madidismiss po ang kaso. Kaya, ang kawalan ng certainty of conviction, ang kawalan ng certainty of punishment sa kriminal na mga gawain nitong mga magnanakaw at kurakot at mandarambong na mga politiko ay nagbibigay po ng malaking oportunidad para sa kanila na maging malakas ang kanilang loob. Ang sinasabi nga ni Ka Eric, ang epekto po niyan ay ang tinatawag na neuroplasticity pagdating po sa psychology. Nagiging sanay ang utak nila na magnakaw, mandambong at mandurubo dahil hindi sila nakakakuha ng kaparusahan at hindi po sila napapailalim sa mga punishment na kailangan hindi na sila makapasok sa anumang public office, elected man or appointed. Kailangan sila ay binabawian ng nakaw na kayamanan at sila po ay dapat ikukulong at paparusahan ng habang buhay na mga pagkakabilanggo. Ang lahat ng ito ay wala at hindi nangyari. At pangalawa, nawala din po yung tinatawag na fear factor. Yung pagkatakot na ang gobyernong pamunuan ay hindi magtotolerate sa mga kurakot, magnanakaw at mga abusado sa poder at lustay at nagiging gahaman hindi lamang sa kapangyarihan kundi sa kayamanan at pundo ng pamahalaan. Yung fear factor, yung pagkatakot na hindi ka itolerate, hindi ka kukonsentihin, bagkus ikaw ay hahabulin, the way na ipinakita yan sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat it was never perfect, pero at least mataas po ang antas ng pagkakaroon ng takot sa mga tiwali, magnanakaw, durubo at mangungulimbat at magnanakaw na mga opisyal ng gobyerno at mga politiko. Ayun. Pero nang manumbalik po itong Marcos 2.0 na gobyerno sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. O ni Marcos Jr., mas lalo pong naging malakas ang loob ng mga magnanakaw sapagkat ang disenyo ng arkitekto ng pagnanakaw ay kinumpasan mismo ni Marcos, inaprubahan niya sa pamamagitan ng mga maniobra ng kanyang pinsan na si Martin Tambaluslos at ang mga kagaya ng mga tauhan nilang sindikato sa pangunguna ni Saldico na ngayon ay pinatakas nila at pinatago sa Europa na parang turista na protektado, may mga bodyguard pa. Yan po ang nawala, ang certainty of conviction and punishment under criminal prosecution at ang fear factor. Kaya po, bumalik muli. Kaya ko binabanggit ang mga pag-describe sa gobyerno ni Marcos na ang kaniyang gobyerno, ang only achievement na makikita mo is the monumental restoration of plunder and corruption. Ang panunumbalik muli ng malawak, malalim, nakaugat at sistematikong pagnanakaw ng gobyerno sa sariling pondo ng gobyerno. Sapagkat ang mga involved ay hindi lamang mga kriminal na mga operatiba sa loob ng napakabulok na ahensya ng DPWH. Hindi lamang mga kriminal na kontraktor na magnanakaw ang involved. Kung hindi, pati na rin po, lalo pa, ang gobyerno mismo ni Marcos sapagkat ang disenyo ng mga insertions, realignment, mga unprogrammed appropriations na naging dahilan kung paano tinago at ibinaon ang mga flood control projects, ang mga tinatawag po, mga kababayan, ang mga tinatawag po na farm to pocket roads at marami pang mga
kurakot na mga estilo ng mga pondo na pinalusot, itinago ang mga so-called projects na ito sa loob ng unprogrammed appropriations. Lahat ng ito po nangyari dahil pinayagan, kinonsinti at higit lalo pa pinakinabangan ni Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Itong ginagawa ng sindikato group ni Martin Tambaluslos, nila Saldico at mga Gang of 6+4. No, pinangalanan niya ni Mayor Magalong no? Mas may balls pa yata ito sa Mayor Magalong kumpara kay Ping Lacson na kunwa-kunwaring mga nag-aastang magaling at matapang, no? Number 1, pinangalanan niya diyan sila Dong Gonzales, nandyan pa sa Pampanga at sa Maynila, malalaki ang mga mansyon, no? Itong si Dong Gonzales, naging senior deputy speaker ito. Si J.J. Suarez, nandyan din, hindi rin hinahabol, hindi pinapatawag, hindi inimbestigahan, walang case build-up laban sa kanila. Mga kabarkada ni Saldico yan at nila Martin Tambaluslos, no? Si J.J. Suarez, si Dong Gonzales, si Manix Dalipi, consultant pa rin yata ngayon yan, dyan sa opisina ni Sandro Marcos, no? Itong bulldog ni Martin Romualdez sa si Manix Dalipi. Sina Congressman Momo, Congressman Garjola, na mayroong property sa California na umaabot sa halos 600 million pesos equivalent ng kanyang mansyon sa California. Ginamit niyang party list na CWS, no? Itong si Saldico, ako Bicol party list ang ginagamit niya, bilyon-bilyon ang kanilang hinigop na pundo sa tatlong budget cycles, 2023, 2024, 2025. Nandyan pa po itong mga binabanggit ko, si Stella Kimbo, hindi rin pinapatawag. Itong isang party list pa sa Iloilo, na kontraktor din at ngayon ay lumalabas ang pangalan niya, isa sa mga operatiba ni Martin Romualdez sa pangungontrata at mga gawaing ala sindikato. Si Jojo Ang ng Wasaag, Uswag, Wasaag, Ilonggo, party list, no? Nandyan din po itong si Garjola na mention ko na, si Eric Yap, no? Na ngayon ay nasa Benguet, no? Involved ito sa grupo nila Tulfo sa ACT-CIS party list dati. So marami po ito, mga 10 ang mga pangalang ito na binabanggit ni Mayor Magalong na dapat maimbestigahan, magkaroon ng seryoso na case build-up at maisubject sila para sa pagsampa ng kasong kriminal at sila ay maparusahan at bawian ng mga kayamanang ninakaw at ganun din po ang mga ari-arian nila ay mabawi ng pamahalaan in favor of the Filipino people. Walang ganitong nangyayari ngayon. At yan ang dahilan kung bakit binabanggit ni Senator Bato de la Rosa na ang timing, ang practicality, ang necessity o pangangailangan at ang bigat na dapat ito ay ma-realize ng taong bayan na kailangan po seryoso ang gobyerno na ipatupad ang hatol na bitay o kamatayan para ito ay magsilbi na warning at the same time ayusin po natin ang korte. Kailangan magkaroon po ng pagbabago sa proseso ng korte sapagkat nate-technical palagi ang mga kaso ng gobyerno laban sa mga magnanakaw at mga mandurubo sa gobyerno sapagkat ang korte mismo nahihilot nila sa pamamagitan ng mga teknikalidad sa legal process ng trial. Kaya kailangan ayusin din po ito at i-address ang mga butas na ito kung bakit palaging almost 95-98% ng mga kinakasuhan sa kasong graft and corruption or plunder hindi po nako-convict at in finality, nadidismiss pa po ang kaso. So, magiging walang effect po itong panukalang batas sakaling ito po ay maipasa at maging batas. Tingnan natin kung pipirmahan ni Discardidor Marcos Jr. ang panukalang death penalty for plunder. At dapat ibaba po ang threshold amount na dapat hindi 50 million pesos ang nanakawin mo o dudurubuhin mo para mahulog ka sa kasong plunder. Dapat 1 million minimum o kaya 500,000. Pwede ka nang pumasok sa plunder. Ayun. Anyway, magandang punto ni Senator Bato de la Rosa na sinabi niya, tingnan natin kung sino ang haharang at ano ang kanilang magiging batayan para harangin ito. Yun. Maganda ito, no? At magkakaroon ng bistuhan at ng mga pagbubunyag sa mga kulay
ng mga mapagbalat kayo at mapagkunwari na mga politiko na kunwa-kunwari ay crusader against corruption. Kagaya ni Marcos, no? Nagkukunwari at nanloloko ng mamamayan as if crusader siya para sa pandarambong, kontra pandarambong. Yun pala pasimuno at may punong pananagutang kriminal sa mahigit 1 trillion pesos na dinambong at dinurubo na flood control projects. Okay, puntuhan natin itong pangalawang punto. Bakit si Martin Romualdez? Sapagkat siya po ang ginamit ni Marcos bilang chief architect or co-conspirator. Siya po ang naging kasabwat ni Marcos. Itong si Martin Romualdez, ginamit nila ang poder at kapangyarihan ng Kongreso upang gawing mutilated, no? Kinatay-katay ang budget. Sa loob ng 3 taon na namalagi po ang pamunuan nila sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, si Romualdez po ang punong arkitekto kung bakit nangyari ang mga ganitong gustong mangyari ni Marcos na kulimbatin at durubuhin ang pundo, ngunit ang mukha ay parang may proyekto at dumadaan sa Kongreso. Hindi direkta sa Executive Department ang kumpas ng diskarte. Kaya, nangyari po itong tinatawag na allocables na siyang naging topic ko sa isang live stream ko, no? Na 1 trillion pesos ang pumapasok na allocables every year. Pag sinabing allocables, ginagamit na pundo para ipangsuhol at ipangkurakot ng mga magnanakaw na mga kongresista, pati po ng mga kasabwat ng mga senador, mga kababayan. Yun po ay taon-taon, 1 trillion pesos mahigit ang pinapayagan ni Marcos at ginagamit nila Romualdez na pangkarga sa budget. Yan, kasama na ang flood control projects, kasama na mga farm-to-pocket roads, mga sagasa at mga parking na mga pundo na ibinabaon at itinatago bilang insertions at palusot sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno, kagaya ng DPWH, Department of Agriculture, DOH at DepEd. Ayan. Marami pa po ito. Hindi lang ito. Kasi every year, sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi po bababa sa 1 trillion pesos ang allocables. Meaning to say, ipinangtatapal nila doon sa budget para doon kunin ang pandurubo. At pinayagan ni Marcos yan. At sino po ang co-architect niyan? Si Martin Romualdez. Sila Saldico, sina Congressman Dalipi, sina JJ Suarez, at sina Dong Gonzales at mga kabalahibo nila na mga sindikato ni Martin Romualdez, mga operators lang po ito. Subalit ang kumukumpas ng lahat, si Martin Romualdez at si Marcos. Kung kaya, babalikan natin itong iskandalo at very questionable transaction ni Romualdez. 3 yun, na mayroon pala talaga siyang pattern or propensity to commit anomalous and dubious transactions abroad. Number 1, hindi po niya ibinunyag in public na nagkaroon siya ng donation na $2 million, cash, at equivalent ito sa 110 million pesos sa Harvard University, at ang itinuturong dahilan ng pagdodonate niya ay para mabigyan ng academic accommodation ang kanyang anak na babae na nais pumasok sa Harvard University. Ngayon ang tanong, saan ang galing ito? Ito ba ay naideklara sa kanyang SALN, sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth? Kasi kung hindi, magiging illegal po ang kanyang ginawa. Isa itong pagtatago. Kasi kung ginamit niya ito para itago ang kanyang mga questionably or mga unexplained, hindi may paliwanag na mga kayamanan, by the hundreds of billions, di ibig sabihin po, nararapat lamang na i-call out ang atensyon ng Harvard University sa ginawang kaduda-duda na pagpasok ng pundo na $2 million mula kay Martin Tambaluslos. Ayan, sapagkat ang Harvard University ay hindi dapat masasangkot sa mga pagkakaroon ng mga pundo at mga pera na iginagalaw po mula doon sa mga criminal-related, like corruption and plunder-related na mga pundo na posibilidad na nagamit dito sa kunwa-kunwari ang donation na $2 million ni Martin Romualdez dito sa Harvard University. Pangalawa, ang kanyang pagkakasangkot dito sa Delaware County Court Records.
39 times na mention po ang pangalan ni Martin Romualdez bilang facilitator ng kasong kriminal na suhulan o bribery involving the internal corporate affairs ng Okada Manila Resorts and Casino. Hindi lang siya na isama sa desisyon, subalit the narration, the narratives, and the revelations were very damning, no? Napakalinaw na na-involve siya sa Okada Manila Resorts and Casino operations na ito, and even lumalabas pa nga dito sa mga impormasyon pati ang asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta. At may isa pang individual na ang pangalan ay notorious palagi. Ang apelyido niya lumalabas, Wong, W-O-N-G. No? Ang tanong ng taong bayan, ito ba ay si Kim Wong? Yun ang tanong ng taong bayan dito sa kaso sa bribery sa Okada. Ngayon, ano ang papel ni Romualdez dito? Ginamit niya ang kanyang pagiging Speaker of the House upang magkaroon ng undue influence sa isang pribado na transaksyon na nag-i-involve ng suhulan at maniobra ng mga mali at kriminal na mga akto ng panunuhol at mga maniobrahan sa loob ng isang pribadong korporasyon known to be as Okada Manila Casino and Resorts. Ayun. So, pangatlo, ito naman po ang pagkakasangkot niya ngayon sa very questionable and very anomalous na pagkakaroon niya ng 130 million pesos worth of property sa isang mamahaling lugar sa Massachusetts sa Amerika, ngunit bigla na lang na-transfer into a value of $1 only sa isang dummy corporation, allegedly, na siya din po ang pasimuno, ngunit pinapatakbo kunwari ng kanyang fraternity brad na si Attorney Casino. At ito yung AMMY, AMI or Amy ang pag-pronounce niyan, at ito ngayon ang property na ito bigla na lang naging pagmamay-ari ng korporasyon na ito, which accordingly sa mga balita na lumalabas sa real property market ay parang dummy corporation itong AMMY upang itago hindi lamang ang Massachusetts property ni Martin Romualdez na nagkakahalaga ng $2.2 million, biglang naging $1 million lang ang transfer cost at amount sa value na $2.2 million, baka may iba pang properties na itinatago at pinapalusot at doon po kino-cover at nakakanlong, no? Nakabodega. Yan ang tawag, nakabodega ang property. Kunwari ay ang ownership and transfer of property custodian at ang authority at ang mga titulo ay hawak na ng isang korporasyon na ang nag-create mismo ay si Martin Romualdez din at nilagyan niya ng mga dami para pag-ihabulin at ipailalim sa court proceedings na tinatawag na forfeiture, seizure, and freeze order ng Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas at even sa sequestration operation na gagawin ng gobyerno kapag lumayas at napaalis itong gobyerno ni Marcos, ay hahabulin ng mga property sa Amerika ni Martin Romualdez at ng mga kasabwat nila. Makikita mo na mayroon ng mga pumapayong at kunwaring nagmamay-ari na korporasyon. Ayan. Kaya hindi mo na ito mahahabol kasi magkakaroon ka na ngayon ng legal entity problem. Kasi magkahiwalay po na personalidad, magkahiwalay na juridical personality or juridical entity ang korporasyon at ang tao. Ayun. Kaya ngayon, tinitingnan ito as a form of laundering scheme. Pag sinabing laundering scheme, may pinapalusot, may itinatago ka na bagay na alam mong aabutin at hahabulin ng batas para ikaw ay makaiwas, ipasok mo sa isang korporasyon na kunwari wala na sa'yo. Na-give up mo na at hindi na pwedeng habulin ng batas kunwari dahil hindi na kunwari sa'yo. Ayun. Yan po ang pinaka-simple na explanation dito sa ginawa ni Martin Tambaluslos sa Amerika. Itong 130 million pesos or around $2.2 million na real property, house and lot, prime property, mamahalin po
na bigla na lang naging $1 ang value transfer sa isang korporasyon na ngayon ay naibubunyag na walang pinagkaiba sa isang dummy corporation para pagtaguan, paglagakan, deposituhan at kanlungan ng kanilang mga questionable na mga ari-arian dahil ina-anticipate nila na posible kapag umupo ang panibagong gobyerno sa Pilipinas, hahabulin ang naturang mga unexplained and ill-gotten wealth nila. Wow! So dapat po ito maibunyag sa publiko. And that is the reason na tinalakay po natin ito ngayon sa ating video analysis. Kaya, hindi po ito madadala ni Martin Tambaluslos sa kanyang style na sakit-sakitan, drama-dramahan, at kunwa-kunwarian na kinukonsente at ginagamit din na style ng kanyang pinsan na si Bongbong Marcos Jr. Ang dalawang ito ay magkasabwat, magkasanggang dikit, and all the criminal trails of the massive corruption and grand design of plunder committed against the Filipino people, the greatest robbery of the government by the government itself. Walang ibang punong kriminal na itinuturo ang mga trails of evidence, trails of revelations and testimony, si Marcos at si Romualdez, ang mga pasimuno nito. Kaya nararapat silang palayasin sa puder, tanggalan ng kapangyarihan, kasuhan, ipakulong at parusahan at bawian ng mga kayamanang dinambong at dinurubo, kasama ang mga sindikatong magnanakaw na mga kongresista na kasabwat nila, at kung mayroon pang ibang senador ay dapat idamay na at isama na rin, at pati na ang pagbubuwag ng sindikato ng mga kriminal na magnanakaw sa DPWH, sa Department of Budget and Management, sa Commission on Audit, and even ang mga kriminal at gahaman na mga contractors, at lalo na po ang sindikato sa Kongreso. Lahat ng ito, pananagutan yan ni Marcos, subalit hindi yan mangyayari kung siya pa rin po ang nakaupo bilang presidente. Sapagkat tatabunan nila ito, tatakpan nila ito, at hindi nila papayagan na mangyari ito. Subalit kapag nagbago ang gobyerno, yan ang first order of the day. Ayusin ang pamahalaan, papanagutin, habulin, kasuhan, ipakulong, parusahan at bawian ng kayamanang dinambong ang lahat ng sangkot sa pagnanakaw, pandarambong at pandurubo sa kaban ng bayan, at reformahin ang gobyerno. Kaya tayo nagsasalita. Sapagkat yan ang tamang dapat gawin, yan ang dapat tamang direksyon ng pagkilos ng mamamayang Pilipino. Abangan nyo po ang ating live stream, mamayang gabi na naman po, alas 9:15 ng gabi, dito po sa Philippine Standard Time. And in the afternoon po, bantayan nyo rin please, at i-like, i-share, i-promote ang ating mga videos para naman lumawak at dumami din ang ating viewership, mga kababayan, sa matino at maayos na talakayang bayan natin. At sa gustong tumulong sa atin pong line of support, ang GCash line po natin sa Bangon Sambayanan People's Movement ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang pangalan, kay Langging po yan. At ang ating habilin palagi sa ating talakayan at sa ating pakikipagtalastasan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mag-ingat po kayo. Bye for now.